Magandang araw. Ngayon ating masasaksihan ang napakaganda at nakaka-inspire na kwento ng isang single mom na marangyang nagtaguyod at nagpalaki sa kanyang mga anak. Isang kapatid, asawa, kaibigan, at higit sa lahat, isang ina. Ang bida sa dokumentaryong ito ay isang babaeng napakatapang, palaban at may prinsipyo. Tunghayan natin ang kwento ni Sister Lids. Okay, so magandang umaga po. Ano pong name niyo? Ako si Lydia Colendres Granada. Okay po. Ilang taon po kayo? 52 years old. Okay. Pwede po ba tawagin Ate Lids? Okay. Na lang po. Okay po. So, gano'ng katagal na po kayong single mo? Bali, since 2022. Okay, so matagal-tagal na rin po. Ilan po yung anak niyo? Bali, 3. Okay. Mga ilang taon po sila? Yung babae ko, yung eldest ko is 31. Then yung pangalawa is 28. Si bunso ay mag-25. So, nakagraduate na po yung Nakagraduate na sila ng college. Okay po. Nagtatrabaho po ba kayo ngayon? Nag-design na ako. Okay po. Saan po yung trabaho niyo before? Bali dati nag-work ako sa spa as a receptionist. So, nag-resign ako simula nung na-diagnose ako ng migraine. Isang balakid ang kinaharap ni Sister Lids. Na-diagnose siya with brain tumor kung saan nakaapekto sa kaniyang paningin. Tunghayan natin ang buong kwento. Hello guys! Ayan, bali tayo ngayon? Storytelling tayo ngayon. Time check, 2:45 p.m. No? February 23, 2025. So, marami po kasing nagtatanong sa akin, kailan daw nag-start yung aking brain tumor. Bali po, nung year 2023 ng November, na-diagnose po ako ng brain tumor. Binay naman siya at ang naapektuhan po sa akin ay ang aking visual, which is akala ko sa grado lang ng mata ko. Kaya ko po nalaman na nagkaroon ako ng brain tumor through MRI kasi akala ko tumaas na yung grado ng mata ko. Then, nagpa-check up na po kami sa ophthalmologist na doktor. So, nung time na nagpa-check up ako, nirefer na nila ako na magpa-MRI dahil nga walang makita sa mata ko na katarata or glaucoma, gano'n. So, maganda pa raw yung aking ng mata na yung sa labas. Sa cornea ko, okay naman daw. So, nirefer na po ako magpa-MRI. So, dun po namin nalalaman na meron pala akong brain tumor. Yun po. So, 2023 ng November. May mga nagtatanong ba't daw hindi ako nagpa-opera. Ayoko kong magpa-opera. Kasi nasa risky na rin ako. Risky situation. At the same time, pre-diabetic na rin ako. So, hindi ako natatakot magpa-opera. Pero ayoko lang magpa-opera kasi lang tayo. Kung may faith naman tayo kay Lord, yun lang ang pinanghahawakan ko sa ngayon. As of now, ang relasyon ko kay Lord ang tanging doon ako kumakapit sa Kanya. Sa Kanya lang ako kumakapit. So, I decided na ayoko talaga magpa-opera. Ngayon, bali, nakatatlong MRI na ako. Yung una, yung November. Tapos, every 6 months, nagpa-MRI ako. Sa awa naman ng Diyos, hindi siya nagbago. Yung size ng bukol ko, hindi siya nagbago. And then last time na nagpa-MRI ako nito lang January, ayun, hindi 0.1, umano siya ng 0.1 lang.
lumaki siya ng 0.1. Ayun. So, sa may mga pinagdadaanan, nakagaya ko, laban lang tayo. Para sa mga nakikipaglaban sa brain tumor, lagi lang natin tandaan, nandiyan lang lagi si Lord, kapit lang tayo sa Kanya lagi. Always pray at laliman pa ang relasyon natin sa Kanya. At the same time, yun, tayo sa magiging inspirasyon ng mga meron ding pinagdadaanan na kagaya natin. So, andun yung awareness. Ayun, so sa mga nagtatanong naman kung ano yung mga iniinom kong gamot, una po, wala talaga akong iniinom na gamot, pero nung time na nag-try po kami yung gamot na herbal ni Doc Atoy, which is pricey talaga siya, pero okay naman yung impact niya sa katawan ko, okay naman siya. Yun nga lang, talagang can't afford, hindi talaga namin kakayanin yung 65,000 per 45 days, which is na-try na po namin yun. So, ang ginawa ko na lang po, after po ng mga gamot, yun, yung mga galing po yung mga tulong sa mga friends ko, mga kamag-anak ko, family ko, yan, mga nagbigay po ng financial, ayun, malaking tulong po yun, na nakabili po kami ng gamot. So sa ngayon po, hindi na talaga namin kakayanin yung 65,000 every 45 days. So, ginagawa ko na lang ngayon is yung sa food, meron na lang limitation. Yun, para maiwasan yung high blood, yung mga hypertension. And then, March 2024, last week of March to April, nabulag po ako ng 3 weeks. Which is, sinabi talaga yun ng doktor sa akin, na kung hindi ako magpapa-opera, may tendency daw na unti-unti ako mabubulag. So, pero thanks God, kasi bumalik naman agad yung paningin ko. Yun nga lang po, as of now, is blurry. Blurry talaga yung paningin ko ngayon. So, nakakapag-cellphone lang ako kasi sagad po yung brightness sa cellphone ko, at saka yung font, pinalakihan ko talaga sa anak ko yung font. So, yun, kaya po, baka magtaka kayo, nakakapag-upload ako, kasi yun talaga yung, ko talaga ngayon, yung mahilig ako mag-upload, kasi memories yan eh. So, gusto ko rin maano yung journey ko, diba, masubaybayan yung journey ko. Ayun, so, thanks God, bumalik naman yung paningin ko. So, para maging aware na rin, yun nga, iwasan daw yung ma-high blood ulit ako, tumaas ulit yung BP ko. Kasi nagsiswelling daw po kasi si bukol sa loob ng brain. Kaya po, nabulag ako, nawalan ako ng paningin. As in, totally nawalan ako ng paningin. Ayun, syempre, prayer lang talaga yung yung faith ko kay Lord na, yun, na pinaranas niya sa akin. Alam po naman may purpose siya, kaya niya ginagawa to sa akin. So kung ano man yun, siya nang nakakaalam. So basta ako, nandun pa rin ako sa kanya. Never naman ako nag-question kung bakit binigyan niya ako ng ganito. Alam ko kasi may purpose si Lord at will niya to. So sa mga sa mga sa mga gusto pa magtanong, pasensya na kayo. Ngayon lang kasi ako nakapag-video talaga ng ganito, na ang dami na kasi nagtatanong sa akin na, yun nga, paano ko rin nakuha. Yun, nakuha ko siya sa growth daw, sabi nung doktor. So, yun, na unexpected din, na hindi rin namin alam na magkakaroon ako ng tumor sa brain. Ayun. So, yun lang po. Sa mga magtatanong po, yun, PM lang po. Nag-video ko para mabigyan natin ng lakas ng loob yung mga nakakaranas din ng dinadanas ko ngayon. Wag po kayong sumuko, wag po kayong maging hopeless. Nandiyan lang po si Lord sa atin palagi, sa tabi natin. So, kung ano man po yung nangyayari sa buhay natin ngayon,
faith lang ang ano natin. Mas laliman pa po natin yung faith natin kay Lord. Dahil lahat po gagaan yan. Lahat, hindi kayo makakaramdam na may dinadala kayo, may dinaramdam kayo. Ayun. Kasi sa akin, ano na ako living testimony na po ako. So, proven and tested na po sa akin yung mga nangyayari sa akin ngayon. Ayun po, yan ang aking journey na as a brain tumor fighter. So, yun po, wag lang pong makakalimot lagi na magdasal, magpasalamat, syempre, sa kay Lord. Yan po ang lagi nating tatandaan. Yung sweldo niyo pala nakukuha sa restaurant, enough po siya matustusan yung sa kids, sa children. Kasi nung ano naman, kaya naman siya, pero hindi talaga fully na enough. Okay. Mm-hmm. So, kamusta naman po yung trabaho niyo dati? Okay Masaya naman. po. Oo, okay naman siya kasi yung ano ko, yung pasok ko is 2 to 11. So, sa umaga, nakakapagtrabaho pa ako sa bahay. Nakakapag-prepare pa ako ng food. Nakakapaglinis pa ako ng bahay. Ayun, bago ako pumasok. Usapang pagpe-prepare, sinamahan namin si Sister Lids mamalengke. At ayun na nga, tara na't simulan na natin ang pamamalengke. Matapos ngang mamili ni Sister Lids ng isda ay dumiretso na rin kami sa grocery.
At pagkatapos ngang mamili ng isda, mga gulay at makapag-grocery, umuwi na rin kami at nagluto. Ngayon, nasaksihan na natin kung paano inuumpisahan ni Sister Lids ang kaniyang araw. Ituloy natin ang kanyang istorya bilang isang single mom. Ayun, kamusta po yung buhay as a single mom? Ayun, ano lang, laban lang. Laban lang, tapos, yun, iwas ano ka na lang. Pag single mom ka kasi, pag iintindihin mo yung mga past mo, di ba, magiging abolido ka. Pero ako kasi, hindi ko inisip yun. Kumbaga, ano lang, go by the flow lang ako. So, kung ano yung buhay, yung routine ko, ginagawa ko. Tapos, marami naman kasi pwedeng gawin para, alam mo, para hindi ka mag-isip ng malalim, marami mo pwedeng gawin para malibang, di ba? Yun. Kay Sister Lids, hindi hadlang ang pagiging single parent para maging masaya at magpatuloy sa buhay. Bonding with family at ang pag-iwas sa negativity. Yan ang mindset ni Sister Lids. Ituloy na natin ang kwento. Nung, ano naramdaman niyo nung nalaman niyo parang ako na lang mag-isa magtataguyod sa mga anak ko? Nung after noon na talagang officially na kami, na ayoko na, mas tumapang ako. Mas tumibay ako. Kasi yun yung kailangan ko sa sarili ko. Hindi ako nagpatalo sa lungkot, sa panghihinayang, hindi. So ngayon sabi ko sa sarili ko, babangon ako, lalaban ako. So mas tumapang ako, sabi matibay yung akin yan. Yun talaga yung mga problema. Parang mas pinakatibay yung lahat. Oo. Ayun, paano po kayo nag-adjust? Kasi di ba dati parang may katuwang pa po kayo, tapos naging single po, kayo na lang ngayon. Wala namang siyang sabi mong adjustment na masasabi. Kasi kahit naman simula noon, halos ako naman ang kumikilos. Yes, ako talagang yung kumikilos, ako yung isa na kakapag-decide. So, nasanay na rin ako na gano'n. So, para sa akin, walang adjustment na nangyari. Although na yung presence, yun lang. Kasi nga, yung sa presensya niya, hindi na kami magkasama. Pero parang, masasabi ko, yun lang yung parang naging kulang yung presensya niya. Pero yung adjustment about sa mga ganyan, yung pag-aastaso, mga pinansyal, okay lang naman. Kasi ganun din eh.
Batay kay Sister Leeds, hindi pa man siya single mom, naramdaman niya na ang kailangan niyang maging independent at maging matatag para sa kanyang mga anak. Paano nyo pa nalagpasan yun? Yung parang namang problema kayo na kailangan pa ng katuwang ganito. Kailangan bantayan niya rin yung mga anak. Nalagpasan ko yun, yung ganong pag-iisip na dapat, purong ganon, puro dapat dito siya. Kumbaga siguro nasanay na nga ako na wala siya. Tapos yung mga anak ko, kasi yung mga anak ko naman kasi na naging matured naman na rin sila. So nakakausap ko naman sila, tapos nag-open up naman yun sa akin. Diba, kung ano yung mga nararamdaman namin ng bawat isa. So yun, kaya parang nasanay na lang kami na gano'n na kailangan natin lumaban, kailangan natin na talagang maging matibay tayo. Tapos yun, kay Lord lang talaga kami laging humihingi talaga ng help. Eh, si Lord lang talaga yung nilalapitan namin. So yun yung nakakapagbigay sa amin ngayon ng kalakasan ng bawat isa sa amin, mag-ina. Kamusta naman po yung mental health niyo? Di naman po siya naka-affect? Yung mental health. So far, okay na ako ngayon. Pero dati kasi, depression. Depression ako, anxiety. Naranasan ko, suicidal din ako. Suicidal ako. Dahil yun nga, parang, di ba pag ang tao kasi, pag nakakaisip ng suicidal, yung depression, di ba? So yun, parang na-depress na talaga ako. Parang, nawala na ako ng pag-asa noon na kasi nga, di ba, yung ilang pagpapatawad, yung ginawa ko, bakit ganun. So, alam mo yung big question mark na ano pa ba yung dapat kong gawin? Eh, wala naman akong ginagawang masama, di ba? Di ba? Kumbaga parang, bakit? Bakit ganun? So, lahat ng mga chances na binigay ko sa kanya, binigay ko halos lahat. Halos lumuhod na ako sa kanya. Oo, alam niya ng mga anak ko na ginawa ko sa tatay nila dahil nga para mapaigin yung mga relasyon namin. Kaso wala talaga. Yung noon, tas konting bagay talagang pag halimbawa nagkakwento ko na kailangan ko ilabas yung problema ko, umiiyak ako. Pero after that, kumbaga parang yun nga, yung naging matibay na ako, naging okay na ako, yung mental health ko, naging okay na. Hindi na ako, parang bato na ako na parang naging ko na lang, parang experience na lang. Nakasanayan. Parang nakasanayan na, ganito, wala na yun, tapos na yun. Kumbaga, nadanas ko na yan. Kaya parang ang nangyari ngayon, ako yung, pag nagbibigay ako ng advices, pag may humingi ng advices sa akin, kasi nga through my experience, naibibigay ko sa kanila yung mga dapat nilang gawin. Kasi based on my experience talaga na, kumbaga, hanggat maaari na yung relasyon ng mag-asawa, talaga, ma-save, gawin nyo ang lahat. Huwag nyo isipin na hiwalay agad, ganyan. Hindi ako yung sabihin, pag ganyan, hiwalayin nyo na agad yan. Hindi ako ganun. Hanggat masisave yung relationship nyo, gawin nyo. Kasi based on my experience, talagang, hindi ko alam kung kakayanin talaga. Bukod sa pagkakaroon ng brain tumor, mayroon ding naging epekto ang paghiwalay nila ng kanyang asawa hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa kalusugan ni Sister Leeds. Nakaranas siya ng malalang depression, ngunit hindi hinayaan ni Sister Leeds na magpasakop dito. Nilakasan niya ang kanyang loob at sa tulong ng Panginoon, nalagpasan niya ito. Ayun, sa part ko po, sa pagiging single mom, mag-isa lang po kayo nagtaguyod. Ano po yung pinaka-rewarding na na-achieve nyo? Parang sobrang proud na Ay, syempre, nakatapos sila ng college. Kaya pag kasi yun talagang pangarap ko sa kanila, na talagang binibilang ko yung araw noon, na halimbawa, si ate unang graduate, nasa pa kami sa kabilang bahay. So, may frame na siya. Kaya pinapangarap ko agad na susunod dito yung praying si Kurt, dyan. Yun yung pangarap ko na pag once na nakita ko pa yung nakatoga na, yun ang pinaka the best talaga na gift niyo sa akin. Na sabi ko, hindi ako kasi yung magulang na hindi ako naghahangad na yung sabi, diba, repay your parents, hindi.
bigyan niyo ako, salamat. Pag hindi naman, salamat pa rin. Basta ang obligasyon ko bilang nanay niyo, napagtapos ko kayo. Kasi sa magulang naman, ang pinaka-obligasyon kasi is pag-aralin yung mga anak. So, oo. So, kumbaga, the best reward yun, pag napag-graduate mo yung mga anak mo, di ba? Yun yung ano kasi kumbaga yun lang yung tamang ano eh, yung mana na maibibigay mo sa mga anak mo. So, pinakamasayang magulang na pag ang anak nila ay napag-graduate, nakapagtapos talaga ng pag-aaral. Wala na akong ano. Kasi, about sa materials, yung mga material things, wala yan eh. Diba? Wala yan sa ano sa akin eh. Kumbaga, ang inaano ko yung future talaga. Para sa future din kasi nila yung para sa akin. Bilang isang magulang, para kay Sister Lids, ang makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa lahat. At dahil hindi siya sumuko, sa kabila ng mga problemang kanyang pinagdaanan, nakamit niya ito. Isang halimbawa si Sister Lids na walang imposible. Hindi lamang sa kasarian o sa estado ng buhay nakakubli ang pamumuhay. May mga balakid tayong kailangang malagpasan upang matuto tayong magpakatatag at lumaban. Naipakita sa dokumentaryong ito kung gaano kalakas ang loob ng isang magulang upang maitaguyod ang kaniyang pamilya. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pananalig sa Diyos. Salamat sa inyong panonood sa makabuluhang buhay ng isang single mom. Hi guys! Nag-vlog! Ayun, daily lang. Pang reels! O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas